Si Alex, isang mananaliksik ng lumang alamat, ay nakatagpo ng isang luma at sirang mapa sa lumang aklatan ng kanilang bayan. May isang lugar sa mapa na tinatawag na Coloma, ngunit wala ito sa anumang modernong mapa. Dahil sa kuryusidad, nagsimula siyang maghanap ng impormasyon tungkol dito. Ayon sa ilang matatanda sa bayan, dati raw mayroong baryo na tinatawag na Coloma, ngunit matagal na itong inabandona. Walang nakakaalam kung bakit, maliban sa sabi-sabing nagkaroon ng misteryosong pagkawala ng buong populasyon nito isang gabi. At mula noon walang nangahas na bumalik doon. Nahanap ni Alex ang tanging dokumentong may detalye tungkol sa baryo, isang sulat mula sa isang lumang dyaryo na nagsasabing huwag pumunta sa Coloma. Ang mga anino sa kakahuyan ay hindi likha ng araw. Dahil sa matinding pagnanais niyang malaman ang katotohanan, nagdesisyon siyang puntahan ang lugar kasama ang kanyang kaibigang si Miguel, isang photographer na mahilig sa abandoned places. Ngunit bago sila umalis, isang matandang babae ang lumapit sa kanila sa labas ng lumang aklatan at bumulong. Kapag narinig mo na silang tumatawag sa pangalan mo, huwag kang lilingon. Hindi nila pinansin ang babala. Habang palalim sila sa kagubatan patungo sa baryo, napansin nilang parang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila lumiliit at nagkakadikit, at ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala kahit tanghali pa lang. Sa wakas nakita nila ang lumang arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa Coloma. Ngunit may kakaiba sa baryong ito. Tila hindi ito inabandona, may mga bahay na nakatayo pa, may mga ilaw sa loob, at tila may mga taong gumagalaw sa loob. Hindi ba't sabi nila inabandona na ito? Tanong ni Miguel. Oh, sagot ni Alex. Pero bakit parang may nakatira pa? Sa di kalayuan, isang babae ang lumabas mula sa isang bahay. Maputla ang kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Nakatitig siya sa kanila at dahan-dahang ngumiti. Mga bisita. Matagal na kaming naghihintay. Napatigil sina Alex at Miguel nang makita ang babaeng nakatayo sa harap nila. May kung anong hindi tama sa kanyang presensya. Masyadong maputla ang kanyang balat at tila hindi gumagalaw ang kanyang dibdib na parang hindi siya humihinga. Kanina pa namin kayo hinihintay. Ulit ng babae, mas lumalim ang kanyang ngiti. Nagpalitan ng tingin ang magkaibigan. Hindi nila inaasahang may tao pa sa isang baryong matagal nang itinuturing na inabandona. Pasensya na ho, sabi ni Alex. Mga mananaliksik lang kami. Gusto lang naming malaman ang kasaysayan ng lugar na ito. Hindi sumagot ang babae, ngunit lumingon siya sa paligid. Doon lang nila napansin na may iba pang mga tao sa baryo. Lahat ay nakatayo lang sa may pintuan ng kanilang mga bahay, tahimik na nakamasid sa kanila. Naramdaman ni Miguel ang kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Alex, umalis na tayo. Ngunit bago pa sila makagalaw, may lumabas na isang matandang lalaki mula sa pinakamalaking bahay sa baryo. Matangkad siya, puti na ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila walang puti. Itim ang buong mata niya. Mga bisita, wika niya sa isang tinig na tila umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Halina't pumasok muna kayo. Sigurado akong pagod kayo sa biyahe. Naramdaman ni Alex ang bigat ng paligid. Hindi ito normal, pero bago pa siya makatanggi, narinig niya ang kanyang pangalan. Alex? Galing ang boses mula sa kakahuyan sa likod nila. Mahina, pabulong, pero malinaw na malinaw. Nanginig ang kanyang katawan. Narinig mo ba yon? Tanong niya kay Miguel. Pero nang lingunin niya ito, namutla siya sa nakita. Si Miguel nakatitig sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing itim ng matandang lalaki. Napaatras si Alex. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang kaibigan niyang si Miguel, na ilang minuto lang ang nakakalipas ay normal, ngayon ay may kasing itim ng bangin ang mga mata. Miguel? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi kumukurap. Ang mga tao sa baryo ay dahan-dahang lumalapit, ang kanilang mga mata. Lahat kasing itim ng gabi. Alex! Napalingon siya sa kakahuyan. Narinig na naman niya ang tinig, pamilyar, pabulong, at tila may panghihikayat. Huwag kang lilingon. Bigla niyang naalala ang babala ng matandang babae sa bayan. Yung mga anino sa kakahuyan, hindi likha ng araw. Pero paano kung ang boses na yon ang tanging paraan para makatakas siya? Sa pag-aalinlangan, tumakbo siya palayo kay Miguel at sa mga taong palapit sa kanya. Naririnig niya ang kanilang mga yabag, ngunit hindi nila siya agad hinabol. Dali-dali siyang sumiksik sa isang madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang lumang bahay. Humihingal siya, pilit na iniintindi ang mga nangyayari. Anong nangyayari rito? Bulong niya sa sarili. Sa kanyang harapan, may lumang salamin na nakasabit sa dingding. Nang sumilip siya rito, muntik na siyang mapasigaw. Sa salamin wala siyang refleksyon. Ngunit may isang kamay sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang nilingon ang likuran niya.
At doon, nakita niya ang sarili niyang katawan, nakangiti, nakatitig sa kanya, at may kasing itim na mata ng lahat ng nilalang sa baryo. Namilog ang mga mata ni Alex, habang nakatitig sa sarili niyang katawan sa salamin, isang bersyon niya na hindi siya. Ang nakangiting kopya niya ay may itim na matang tila sumisipsip ng liwanag. Anong klaseng kababalaghan to? Pulong niya, nanginginig sa takot. Biglang gumalaw ang refleksyon, kahit hindi siya gumalaw. Dahan-dahan nitong iniangat ang kamay, tila inaabot siya mula sa loob ng salamin. Dito ka na, Alex. Dapat matagal ka nang bumalik. Napatakbo siya palayo, pilit na iniiwasan ng salamin. Ngunit nang makarating siya sa isang lumang bahay at sumilip sa bintana, nanlumo siya sa nakita. Si Miguel, o kung ano man ang nasa loob ng katawan ni Miguel, ay nakatayo sa gitna ng baryo, pinapalibutan ng mga taong may itim na mata. Sa kamay nito, hawak ang lumang mapa, ang parehong mapa na nagdala sa kanila rito. Miguel! Sigaw ni Alex. Dahan-dahang lumingon si Miguel, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magbago siya, nagsalita ito. Hindi ka na makakatakas, Alex. Ang Coloma ay tahanan mo na rin ngayon. Biglang lumamig ang paligid. Nagsimula nang magsilapit ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga anino ay hindi gumagalaw kasabay ng kanilang katawan. Napansin ni Alex na hindi lang basta mga anino ang nawawala sa kanila, wala. Rin silang hininga. Hindi gumagalaw ang kanilang dibdib. Hindi sila buhay. Takbo, Alex. Muling narinig niya ang bulong mula sa kakahuyan. Takbo. At sa pagkakataong ito, sumunod siya. Hindi na niya iniisip kung saan siya patungo. Tumakbo lang siya palabas ng baryo. Papunta sa kakahuyang hindi niya alam kung ligtas. Pero bago siya tuluyang makalayo, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. At sa kanyang harapan, isang matandang babae ang nakatayo. Ang parehong babae na nagbabala sa kanya bago pa sila umalis sa bayan. Huli na, bulong nito, walang emosyon. Nagsimula na ang ritual. Sa likod niya, narinig niya ang isang bagay na gumagapang mula sa lupa. Isang boses na hindi makatao ang bumigkas ng kanyang pangalan. Alex, oras mo na. Napalunok si Alex. Ang kamay ng matandang babae ay malamig na parang patay at ang kanyang mga mata, kahit hindi kasing itim ng sa mga taga-Coloma ay may kung anong kakaibang lungkot at pangamba. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Alex. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip itinuro nito ang lupa sa harap niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin at doon, nakita niya ang isang pabilog na ukit sa lupa, parang sinaunang simbolo. Sa gitna nito may butas na tila walang hangganan ng lalim. Mula roon may lumalabas na anino, dahan-dahang gumagapang paakyat. Ang katawan mo ay kanilang kakanin, at ang kaluluwa mo ay magiging isa sa kanila, bulong ng matanda. Biglang lumakas ang hangin at mula sa baryo, narinig niya ang mga tinig ng mga taga-Coloma. Umaawit, sila ng isang lumang panalangin, isang hindi niya maintindihan, pero ramdam niyang puno ng kadiliman. Mula sa kakahuyan, lumitaw si Miguel. O kung sino man ang nasa katawan ni Miguel. Nakangiti ito, hawak pa rin ang lumang mapa. Alex, bumalik ka sa atin. Humakbang ito palapit, ngunit nang makita siya ng matanda, agad itong naglabas ng isang maliit na garapon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, at agad na lumabas ang makapal na puting usok. Napatigil si Miguel. Napangiwi ito na parang nasasaktan. Takbo, hanggat kaya mo pa! Sigaw ng matanda. Hindi na nag-isip pa si Alex. Tumakbo siya, pero sa paligid niya, lumilitaw ang mga anino, mga hugis na hindi normal, mga matang kumikislap sa dilim. Hindi na niya alam kung nasang direksyon siya. Basta tumakbo lang siya ng tumakbo, hanggang sa maramdaman niyang may humablot sa kanya. Napakapit siya sa braso ng humila sa kanya at laking gulat niya nang makita ang matandang babae. Pero paano naiwan niya ito sa likod? Napangiti ang matanda at sa isang iglap, nakita niyang unti-unting nagbabago ang mukha nito. Napunit ang balat. Lumabas ang maitim na laman at ang mga mata nito kasing itim ng mga taga-Coloma. Bumukas ang bibig nito at mula roon, lumabas ang isang malalim at basag na tinig. Wala nang labasan, Alex. Sa kanyang likuran, narinig niya ang tinig ni Miguel o ng anino sa loob ng katawan nito. Oras mo na. Napaatras si Alex, nanginginig ang buong katawan. Ang matandang babae sa harapan niya ay hindi na mukhang tao, ang balat nito ay parang papel na napunit. At sa ilalim nito, isang anino ang gumagalaw, buhay at hindi dapat umiiral sa mundong ito. Sa likuran niya, si Miguel ay papalapit, bitbit ang lumang mapa, habang ang mga taga-Coloma ay tahimik na lumalapit, nakapaligid sa kanya. Huwag ka nang lumaban, Alex, bulong ni Miguel. Ngunit ang tinig nito ay may kasabay pang isa. Isang malalim, basag na boses na hindi niya kilala.
Tumakbo si Alex, pilit na hinahanap ang daan palabas. Ngunit kahit saan siya lumiko, bumabalik siya sa gitna ng baryo, kung saan naroon ang pabilog na ukit sa lupa. Tumingala siya sa langit, ngunit wala nang bituin, wala nang buwan, wala nang ulap. Itim na lamang ang nasa itaas, parang nabubuhay na bangin na handang lumamon sa kanya. Ay, anong nangyayari? Sigaw niya. Mula sa lupa, lumabas ang maitim na anino. Mahaba ang mga kamay, may matatalim na daliri, at ang katawan nito ay parang usok na may sariling diwa. Isa-isa silang lumabas mula sa hukay, gumagapang papunta sa kanya. Yung Coloma ay hindi isang baryo, sabi ng matandang babae na ngayon ay isa ng nilalang ng anino. Ito ay isang lagusan. Biglang nanumbalik kay Alex ang lahat ng sinabi ng matanda bago sila pumunta rito. Ang mga alamat, ang biglaang pagkawala ng mga tao, ang babala na huwag lumingon. Hindi ito isang ordinaryong baryo, isa itong patibong, at siya ang pinakabagong biktima. Mula sa hukay, isang pares ng mata ang bumukas, napakalaki, kasing itim ng gabi at puno ng gutom. At sa kanyang isip isang boses ang bumulong. Ipagkaloob mo ang sarili mo sa amin. Napuno ng sigaw ang buong baryo. Nanigas si Alex, hindi niya maigalaw. Ang kanyang katawan, parang may isang hindi, nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Ang hukay sa gitna ng baryo ay patuloy na lumalaki, at mula rito, isang dambuhalang anino ang lumalabas, unti-unting nabubuo mula sa dilim. Si Miguel, o ang bagay na nasa katawan ni Miguel, ay lumapit sa kanya, hawak pa rin ang lumang mapa. Ngunit ngayon ang mapa ay nagbabago. Ang tinta nito ay gumagalaw, bumubuo ng kakaibang simbolo na hindi niya maintindihan. Ikaw ang huling piraso, Alex. Napalingon siya sa paligid. Lahat ng taga-Coloma ay nakatayo na sa gilid ng hukay, nakangiti, nakatitig sa kanya. Ang kanilang balat ay nagsisimula ng magbago, nagiging bahagi ng anino. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pumunta rito dahil sa aksidente. Tinawag ka namin pabalik. Biglang sumakit ang ulo ni Alex. Sa loob ng kanyang isipan, may mga imahe, mga alaalang hindi niya maalala noon. Isang batang umiiyak sa harap ng isang lumang bahay. Isang babae na may maitim na mata, humahaplos sa kanyang ulo. Isang tinig na bumubulong. Babalik ka, anak. Kapag handa ka na. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi, imposible. Nagsimulang gumapang ang anino sa kanyang balat, unti-unting sumisipsip sa kanya. Naramdaman niya ang matinding lamig, ang pagkalunod sa isang kadilimang hindi niya kayang labanan. Sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin ng hukay, isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa kakahuyan. Takbo. At sa isang iglap, may malakas na puting liwanag ang bumalot sa kanya. Napuno ng nakakabinging hiyaw ang baryo ng Coloma. At ang mundo ay biglang nagdilim. Muling nagmulat ng mata si Alex. Ang unang bagay na napansin niya ay ang amoy ng lupa, basa, malalim, at parang may bahid ng lumang kahoy. Mahapdi ang kanyang balat, parang may kung anong nasunog sa kanya. Nang subukan niyang bumangon, kumirot ang kanyang ulo. Tila may bumagsak na bigat sa kanyang diwa. Nasaan siya? Dahan-dahan niyang inikot ang paningin. Wala na siya sa Coloma. Nasa gilid siya ng isang kalsada, marumi, may mga tuyong dahon, at sa hindi kalayuan, nakita niya ang lumang arko na kanina lang ay tinawid nila ni Miguel. Ngunit ngayon may malaking bitak ito, at ang nakaukit na mga letra. Maligayang pagdating sa Coloma ay unti-unting nabubura, parang pinapatay ng panahon. Alex? Napalingon siya sa boses na tumawag sa kanya. Si Miguel. Ngunit hindi ito ang Miguel na nakita niya sa Coloma. Walang itim ang kanyang mga mata, normal siya, humihingal, mukhang takot na takot. Anong nangyari? Tanong ni Alex, nanginginig. Hindi agad nakasagot si Miguel. Tumingin muna ito sa paligid, sa kadahan-dahang lumapit. Akala ko na wala ka na, bulong nito. Anong ibig mong sabihin? Kaninang madaling araw, bigla ka na lang nawala sa tent natin, sagot ni Miguel. Nakita ko yung mapa na iniwan mo at sinubukan kitang hanapin. Pero hindi ako makapasok sa Coloma, para bang hindi ko makita ang daan papunta roon. Napakurap si Alex. Hindi, pumasok tayo. Magkasama tayo. Naalala mo? Sigaw niya, pero umiling si Miguel. Hindi, Alex, hindi ako nakapasok. Ikaw lang. Dahil sa kanyang narinig, nang hina ang mga tuhod ni Alex. Kung hindi nakapasok si Miguel, sino ang kasama niya sa loob ng baryo? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. May itim na marka sa kanyang balat, parang naiwan ng anino. Nang subukan niyang kuskusin ito, hindi ito nawala. Hindi ka dapat pumunta roon, bulong ni Miguel. Dapat nating sunugin ang mapa. Alex, burahin ang lahat ng ebidensya tungkol sa Coloma. Baka bumalik sila. Tumango si Alex, pero sa loob niya, may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang bulong mahina ngunit malinaw. Babalik ka, anak.
Kapag handa ka na, napatingin siya sa kakahuyan. At doon, sa gilid ng mga puno, may nakatayo isang matandang babae nakangiti sa kanya. At bago siya muling makapagsalita, naglaho ito sa hangin